Sa unang pagbasa gihisgutan dinhi nga ang Ginoo mi pasalig nga dili gyud mag-usab-usab ang iyang saad. Unya aron lig-on ang maong saad niya ngadto ni Abraham, iyang gigamit ang iyang kaugalingon isip panumpa. Matod pa sa unang pagbasa, basta ang saad butangag panumpa, ang panumpa kinahanglan nakasentro ngadto sa mas taas niya nga authority. Pareha ng magminyo, kamong mga minyo dinhi sa simbahan, misaad mo nga mag-inunungay hangtod sa kamatayon kinsa may inyong panumpaan, kinsa inyong gigamit. Ang Ginoo, wa na may labaw sa Ginoo, muna itugot Ginoo nga kami magkahiusa. Di ba mao na inyong gisulti no, hinumdom pa mo ana. Kay usahay man God ang mga magtiayon, ang ilang hunahuna nanumpa sila sa ilaran kaugalingon, nga murabag ang asawa nanumpa sa ngalan sa iyang kaugalingon, ang bana sa ngalan sa iyang kaugalingon. Nya dili na kay siya makauyon sa resulta sa iyang gipanumpa or sa iyang gipanumpaan, iya nang usbon ang iyang saad, ang iyang promise. Divorce dayon, separation dayon. Timan ibaya nga nakasentro baya sa Ginoo ng inyong saad. Ako sad sa akong pagkapari, nakasentro sad sa Ginoo ang akong panumpa. Mao na nga bisag usahay masakitan ko sa akong pagkapari tungod sa akong kaubang mga pari rasad o kaha sa akong authority dinis kalibutan nga mao ang mga obispo, ang mga leader sa atong mga simbahan. Dili ko mo usab sa akong saad isip sa nang kwan, poverty, chastity, and obedience. Kay kun dili na ko mahinumdom nga ni saad ay ko sa Ginoo, nya lisod-lisoron ako sa akong mga authority simbahan, nya naasay parishioner nga sweet kaayo, asa man ko mo dangop. Adto ko atong nihatag na ko kalipay, pero mawa na sad ang akong chastity, kanang pag-celibacy. O pakyas na akong saad. Nyaron kong pananglitan, gamay kayo ang kolekta simbahan. Nya naay mo saad nako nga usa ka politisyan nga kurakot kayo. Pader, tagaan ti kastanan nga imong gusto, pero suportahi lang ko. Sangyaw ko panahos imong misa aron mo daog ko aning eleksyon. Pero tagaan ti kagdako kay unsa may imong project dinhi. Pila man na ka milyon imong kinahanglan. Niya ako sad, sige kog sangyaw din pamalit na mugslat, wa gini palit. Niya malimot ko nga Ginoo di akong gisaaran. Maingon din ko, wa man mo'y ayo, may pag-ato ning dawaton, mahuman pa ning mga project. Niya di apagi pasukip, human pang project, na apagi pasukip sa bulsa. Ana, maingon man sa naang magkuan, basta imo lang kung isang yaw pa der, niya butangan na nimo dihag donated by ay lang kabalaka na agyud kay imo. Na baron. Ako din ang i-announce din niya bag-o din kog sakyanan na aday ko'y mapalit nga mga mansyon, niya masunog rasad joke. Ana ba? Material reward. Pero akong gisakripisyo ang akong saad nga poverty. Or muundang ko sa akong pagkapari, kay naglagot ko sa obispo, kay na ako'y gi-request, wa gyud gihatag. Nya tuwa hinuoy mga buangon sa akong tan-aw, mao na no gihatagag pabor. Undang tas pagkapari. Unsa man na disobedience. Kinsa dinhing mga asawaha nga hangtod karon wa gyud mausab inyong saad sa inyong bana, tasang kamot.
Unsa wa day mo? Kalain ba ninyo eh? Kinsa dinhing mga banaha nga bisan pag ang asawa yaw-yaw maayob luod na kaignaong wa gyud mausab imong promise taas ang kamot. Duha raman ka buok. Ang uban day gahuwat na lang ba usbirong animala ka bugto gan. Nya unsa may timailhan nga wa mausab atong saad? Unsa may inyong saad di ay paghigugmaay o pag-away? Kusga. Wa gyud klaro. Pasabot og ang imong saad klaro kaayo bisan pagyaw-yawan kas imong bana or sa imong asawa, bisan paganig kulataho na kas imong bana or sa imong asawa, kanunay ra gyud kang mahigugma, ayaw usban ang imong saad sa gugma. Ana, unang moingon si Kristo, way laing dakong gugma nga atong ikahatag gawas sa pagpakamatay para sa atong gihigugma. Ayaw yaw-yaw. Yaw-yaw lang unya, inikamatay na nimo. Haron na tuman gyud, inikamatay na nimo, maghigda na kaslungon, dito pa ka magyaw-yaw, animal. Adi naman sa kakatingog, kay patay naman sa ka. Wadyo ka yaw-yaw. O na si Kristo, sa dihang nisaad siya nga iyatang luwason, for God so loved the world that He gave us His only Son to save us. Unya niingon siya, mianhi ko aron pag-alagad o pagluwas kaninyo. Sa dihang gikulata na siya maayo, gitorture og maayo, si Kristo wa gyud mausab, wa masuko, wa mudagan, iya gyung gibarugan ang iyang saad nga magpakamatay ko para ninyo. Lay down my life for your salvation. Mao ni ang gibuhat sa mga martyrs sama ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug daghang mga martyrs, ug karong adlaw kani si Santa Ines or Saint Agnes. Bata pa kay ni siya. Puparihasad ni sila edad ni Santa Maria Gorete. Bata sad mga 12 anyos, 13 anyos. Unya tungod sa ilang ginikanan nga may kayong mapasabot nila kani mo praise magyud ko sa ginikanan aning mga batanon nga mga santos, kay ngano man at early age sa ilang anak, tingali pagkatao palang daan, ilan ang gitudluan ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kay nganong nihalad man sila sa ilang virginity o sa ilang purity. Nya kay sa unang panahon kaning 12 anyos, 13 anyos, ikuan naman ibuya na ba, i-promise na og kaminyoon. Basta naay mag-ibog-ibog, ingong silingan, ganahan ko ang imong anak. Mingon sa dayon ang patan laki ko, ganahan ko sa akong silingan nga babae. Adto ko, di ko manguyab anang babayhana, adto ko musulti sa akong ginikanan. Pa, ganahan ko ang atong silingan. Siya niya, imo ng pangasaon, o nahan ko, katong akong ginikanan, mo na to'y mo arrange dito sa ginikanan sa babae. Kaya ang babae sa una, di man kabalibad, basta mo sulti gani ang ginikanan, sunod rin na ang babae nga anak. Kamo mga babae karon, ganahan mo anang style yung anak. Ang lingo man mo. Pero why divorce? Sa una sila, why divorce? Wa gid ning divorce. Ngano man tungod kay ang mga anak nga babae maayo kayong pagkatudlo. Hasta sa mga lalaki, no, nalay mga buangon, may kayong pagkatudlo nga ang imong gisaaran ani ang Ginoo. Ug kun mosupak kas imong ginikanan, gisupak nimo ang Ginoo. Mo nang naagi na sa 10 Commandments, honor your father and mother. Pero karon, supak. Apan si Santa Ines,
Didto man siya ni saad nga sa tao nga labaw pas iyang ginikanan, ang Ginoo may iyang gisaaran, iyang giingnan iyang papa, pa, ma, dili ko magminyo, kay ni saad na ko sa Ginoo nga kining akong lawas, ihalad ko ni nga birhen. Gi-report sa iyang katong nakagana niya, gi-report sa authority, Roman authority. Ano sa ba to? Dito, gipatay siya. Wa sad siya musupak nga patyon, pero gisupak niya nga minyoon siya. Kaya ang iyang saad nga tos Ginoo, pakamatyan ko ning akong virginity. Iya diyong gipakamatyan. Nindot no? Gilinga imong tupad. Ing na pakamatyan inimong imong pagpalit og slat. Ing na kano? Napakamatyan nimo ang pagpalit og slat. Hoy. Ing kapader, uy, dili man na siya maayong isaad. Dili oy. Wade mo ingon si Kristo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Wade mo ingon ana. Wa mo sulti, wa ni sulti. Unya karong sa imong pagrosaryo, sa atong pagmisa, muingon man dayon ta, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Dili din na saad ay. Saad na dili. Kusga. Unya ano di man kamo pakamatay sa pagpalit og slat, pasabot ayaw nagkaon haron makapalit ka og is in HJ 100 pesos. Kung ang budget nimo karong adlaw sa pamahaw 100 pesos sa imong kaon, ayaw nagkaon sa pamahaw, ipalit nagslat mo na pagpakamatay. Mamatay ba ka hangtod inigting paniod to? Ing kapader 50 ra may akong budget, sige i-apil ang paniod to, ayaw na lang sa kaon. Mamatay ba ka inigting panihapon? Dili. Nakapalit na kagslat, wa pa jud ka mamatay. Simple ra kay na. Nya inom ra kag tubig. Unsa may resulta? Cleansing of heart, cleansing of your toxic sa imong lawas. Sa ato pa, naayo kas imong toxic, naayo pagyud kas imong spiritual greediness o selfishness, perting dako ang benepisyo. Mao na siya ang gitawag na to bloodless martyrdom. Nya kung gusto pa jud kang mopalit og kuan sa tiusa kani para sa atong kumbinto kanang SBF dag 500 pesos man na, kung ang 100 pesos duha ka tingkaon ang imong giforgo, ang 500 pesos pila man na po ka tingkaon ang imong iforgo. Sa usa ka semana o katulo ka bukaon, pila man na katingkaon ang usa ka semana? 21 no? Di. Kuhaan na nimo na po 11 meals na lay imong kanon. Di kada semana makapalit kag usa ka SBF dan. Musamot na jud kag ka-cleansing. Musamot na ka Muslim na ka kanang imong mga bilbil muhiyos na siya, kanang mga barikos muhiyos, mga arthritis, mga uban pa diha mawagtang na ng panakit sa imong tuhod. Saban, okay na. Uy, kusga. Mga igsoon, kuwang lantas pag-realize, gatuo ta nga kanang pagsigig tigom og kwarta og pagtuman sa atong gusto nga kanang murag makalipay nato, mao ginay makaayo. Tan-awa karon kanang nangasunog nga mga balay, kanang mga gibahaan nga mga lugar, kanang gipanglinog, kanang nangaigo sa tsunami, pulos gina gihaguan sa tao, apanawa lang sa usa ka pagpamilok. Sayang. Ang atong kinabuhi dinhi mawara ni siya, ayaw sayanga. Do not die a useless Catholic. Do not die a useless Christian. Di ba? Kung anhin na to i-invest sa kalibutan ang atong paningkamot, we died
in a useless manner. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Lingi ina mutuo jud kong father. Ina mutuo kong father. Gihisgutan ang pagkapari ni Jesus nga pariha sa pagkapari ni Melchizedek. Si Melchizedek matud pa sa unang pagbasa nitungha rato siya nga dili gikan sa tawhanon nga gahom. Nya nawara sa to siya dili tungod kay gipahunong siya sa tawhanon nga otoridad. Mao na nga gitawag to siya pari nga gikas Ginoo. Nya panahon hitabo ni panahon ni Abraham. Pag-abot ni Kristo, way laing pari nga mahuna-hunaan na masumpay sa pagkapari ni Kristo, mao si Melchizedek. Ang pagkapari nga dili na gyud mawagtang, mura ba og indelible mark, dili mawagtang. Karon kining among pagkapari nga giordinahan dinis atong Catholic Church, gitawag sad mi og pari hangtod sa kahangturan. Okay ra ninyo magpari ko hangtod sa kahangturan? Ha? Di pwede og hudongon ko ni akong pagkapari sunod tuig. Pwede man may mo retire sa among active na pagkapari. Gani ako na naman ko'y plano nga o pananglitan buhion pa kos Ginoo niya. Ang aning among assignment 6 years man og tagaan pa kog laing assignment nga 6 years next pagyod og pananglitag buhi pa ko, dili na ko mudawat og assignment, mo retire na ko isip active priest. Pero hangtod pagkamatay pari ra gyud ko. Diha ni komedyan ako, may bitaw pa der mo retire ka kay by that time mga 68 years old ka or 67, pwede pa ka magminyo. Naku, dili pwede pari magyapon ko, di lang ko mo active nga assign pa ko parokya. Ay gusto ko nga mo relax na kana bang magpuyo na lang ta nga ordinaryo. Pero ang pagkapari hangtod ginas kamatayon. Bisan pagani ka ng ubang mga pari nga naminyo kay kuan ba murag nasa sila'y nahuna-hunaan giordinahan na unya naminyo sa ato anang perspective sa simbahan, pari gyapon na siya. Dili na lang matagaan og official nga function sa atong simbahan, pero in the real sense pari gyapon na siya. Mao na siya. Pari hangtod sa kahangturan. Unsa may hinungdan na ang pari, importante man nga dili gyud siya mo hupas o dili siya mo expire ang pagkapari sa mas pagkapari ni Kristo. Ang pari manggod, ang iyag yung unang buhat mao ang pagluwas sa kalag o pagluwas sa tao. Kana bang pinaagi sa iyang pagampo o pagsakripisyo, mahatagan o kaluwasan ang tao. Mo nang dinhi sa simbahan, niya ang mga sakramento nga makaluwas. Gikan sa bunyag, hangtod gyud sa paghilog sa masakiton. Ang makabuhat ana, ang pari ra nga giordinahan. Unya ron pananglitan og naa dihay luwasonon, niya natug ko, niya pukawon ko, maingon ko, pabalik ka lang ugma. Dan hiluganan ba? Or bisan gusto mo kumpisal. Ana, kay hapit na gid siya mamatay. Di atong pakumpisalon, aron mamatay dayon. Nga luwas. So mo ang among pagkapari 24/7. Pero mo kinahanglan sa tamo pahuway. Pero dili na pasabot nga ni pahuway ang pari. Kung madapag arrange nga pwede ugma na lang na. Pwede ra. Sige, ugma.
Pero di gid mi angay ako isip pare, di jud ko angay nga mobalibad. Pwede lang kumuhangyo. Pader na ihiluganan niya alas 12 na sa gabi eh. Unsa man naglisod na ginagmayo, awa pa man pader naglungag pa ganito. Ugma na lang tingali ay lang sa karon. Ano ba? Di usag kausa gidali-dali gidali-dali pader adto agyod kay hapit na gyud kuno. Ana, di ngadto nako. Sus ang naghuna-huna ra day nga hapit na ang asawa, tiguang na sad. Pag abot nako dito ang bana nga masakiton di man magpahilog. Gahigda na, di na ang pare. Ana, mutakilid bitaw ni bukot sa habol, wan agyod mutagad nako. Gahuwat kog 30 minutos o kanus agyod mutakilid og balik di man gid siya. Sige ang sangpit na dugay. Sige pader kana ganing amo lang usa ning kumbinsihon. Kasurok yus akong dugo. Gisekreto na kong tawag ingko, nganong gidali-dali man ko ninyo? Wa din na ninyo sabuta daan ang masakiton. Siya, wa pader kay wa man gina siya simba-simba amo na lang sa da pader basin bagmadaba kung naanagyud ang pare. Ayaw sa ginanaa, no? Respeto sad ang pare. Ayaw sad og gamita ang pare para lang sa imong kaugalingong katagbawan. Ana, ikaw ang ba i-arrange gyud maayo. Mo na ang respeto sad ni Abraham ni Melchizedek. Super sad. Si Abraham nagiilang hari sa iyang tribo, mihalad ngadto sa pare. Pasabot tagai sad ang pare og taas nga dungog. Sama nga si Kristo tagaan sad natog taas nga dungog. Mo ni kining atong misa. Napte mingon ako, pader, ikaw ba magmisa ka? Bisag jutay king tao, taas mangyapong kag humili. Inako, ang misa manggod para nako, kuan ginasiya kanunay ginasiyang special. Kay ang akong ikaatubang diha, ang pari nga way katapusan nga mao si Kristo, ang akong girepresentahan, ang pari nga way katapusan nga mao si Kristo. Mo nang maningkamot kita nga dinis atong misa bisan kadang tawag nila ordinary days. Ato yung himuan og special nga pag-alagad. Ana. Isipari sad labi na karon nga murag na kuan ko na sikat-sikat sa social media, daghan na yung mga andoy nga mumisa ko. Ya, nimisa ko kausa nako niya sa gining mga pagsulay ba. Formal gito nga misa kay gipadad-an gyud kog suwat sa ilang kuan parish priest nga ako'y mumisa aning adlaw anang orasa. Aparte sa nakong pangandam, pag-abot sa nako dito, naa sa mga concelebrants, daghan, ang sakristan, i-orient yun ko, nako nindot ng ilana, kaya preparado kayo, naagi specific nga basement nga ipasulob, niya mo aksyon ang takogsod, ay sa pader, kuwangan pag 2 minutos, nako nindot, taan nila, kana ganing, kanjud ba? Fathers, nagyud ang sakristan nga mo mag-assist ba? Fathers, kana ganing 2 minutos na lang ha. Naku, ninduta aning simbahan na kay preparado jud kay ba? Pagbagting na kay nitatak na yung oras pagsud, wa bitay ni kantang choir. Daghan kay mi dito. Kung celebrated mas, why choir nga ni kanta? Lami agyong ipangasaba noon. Di ba, part manas misa ang choir? Why choir? Nga pag-abot na kusloyo, pag humanas misa, nangutana kus katong ni assist na ko, to, nga nung wa may choir? Inga din siya, ordinary day manggodron pader, ordinary mass manggodron pader. Sa akong una-huna, na kung ako pa'y parish priest dinhi, gisuspenso na nako ang tanang choir o kinsa tong in charge sa choir takta ka automatic nangimbitar kog pare nagkonselebrate ang mga pare nya imong gitratar nga ordinary day kinsa kang choir ka
takon ti kag automatic ug mahitabo na dinhi sa ato mangimbitar kog pare nya ang choir nga in charge mingon di lang kong kanta, ordinary day man na. Labi nagmingon ordinary ra man na nga misa ana na hinagyog balik dire taktakon tagyog ka wa ka maghuna-huna nga nangimbitar kog pare dili ni taga ato nya naa pag ni apil nga mayroon bantag jutay more than 10 ka mga concelebrants nya human naa pag ginang sakristan nga magsigig diktar nato og unsang orasa mosud unsay basement isulob unya ara di ay ang choir di ay moingon ra ordinary mass man na ordinary schedule naman na. Ingon din sa Kristan, sorry kay Padel, sorry kayo. Nako dong, klaruha lang yan na ninyo sunodong. Kaya mura wa ko kauyon por tinatong kunuhang pangandam niya ang resulta radi ay wa ray mo kanta. Ana. Maurasad na ang gibati ni Kristo. Ingon siya, por tinatong pangandam aning adlaw igpapahulay. Aron jud kunuhay atong i-honor ang adlaw igpapahulay. Ni ay taong masakiton, kuyos ug kamot, dugay na ni sad siya nga gustong mo apil sa atong activity sa adlaw igpapahulay pero kuwangan ang iyang pagpractice kay masakiton siya. Dili na to ayuhon tungod lang kay adlaw igpapahulay. Hay may mas unahon nato ang paghimo sa selebrasyon nga kitay nakauyon o ang paghatag og kaayuhan sa nanginahanglan. Ang Ginoo mga igsoon, number 1 gid niya the needs of others. Second, the need of myself. Secondary raning atong self compared to others. Sige, lingyay mong tupad. Lingyay ba mong tupad? Ingna, sugot ka. Ingna ba? Sugot ka, alagaran ti ka. Ayun na ka no. Ayun na, sugot ka, ako kang alagaran. Nyagdigay siya mo sugot, ay pamugos. Nga mamugos man ka nga. Siya may important. Buang ka di ko paalagad ni mo. Ay pamugos. Pareha sa anang asawa. Nya mo alagad ka sa imong bana. Pero ang imong bana masuko nga imong alagaran. Ayaw pamugos. Kaya basig ang iyang gusto mo alagad niya ang silingan. Di ba? Kay priority man nimo ang kalipay sa others. Ayaw gipamugos ang imong kaugalingon. Ana. Nya kamo di mo mamugos, kamo mga ginikanan pananglitan ang inyong alagaran, ang inyong mga anak. Nya ang inyong mga anak gusto nga dili magpaalagad ninyo. Ayaw lang sad mo pamugos, magyaw-yaw man sad mo. Iandam lang ang imong kaugalingon. Ingna lang kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Ana no? Saan okay mo na? Nya iniingon ako nga nagpatambag pader, gusto biya jud ako magkahiusa mis akong pamilya. Sila may dili gusto nako pader. Unsa may akong buhaton, nagtinarong man unta ko fader nganong ila majud kong i-reject murag bana man ito siya nya nagkasinabot iya mga anak o ang iyang asawa nga dili na siya dawaton o man siya musulti o unsa gid tinuod nga rason pero matud pa niya gusto kita siya makikhiusa nya di na mo kuno siya dawaton inako dawata lang sila nga wa mo dawat nimo nindot no dawata sila nga wa mudawat nimo ug hangtod ka mamatay pabiling buutan nga sakop sa inyong pamilya bisan pa man dili na ka makaduol nila pero sila ibutang kanunay sa kasing-kasing nako naa man gud na brad ang relationship nga tinud-anay naa nas kasing-kasing nya ang tanawon sa Ginoo ang kasing-kasing higugma lang sila nga wa mahigugma nimo moabot rang panahon mudot ng imong gugma ngadto nila kay nganuman dad-o na ni Kristo ang imong gugma ngadto sa ilang kasing-kasing
Kay si Kristo magtanaw man sa atong panginahanglan, labi na jud maghilak na ka, nya wa kanila dawata, nya ikaw naghilak na ka, nya naalang gyapon nimo ang paghigugma nila. Ang Ginoo nga nagtan-aw ana, di siya makatugot nga magpabili na. Muabot yung panahon nga iya kang tagaan sa kalipay. Diya sa tuybana nga wa natagdas asawa, buwagan, kay bawo masaghain ka puyo. Akong giingnan, adto adito sa balay, nyag dili ka tagdon, ayaw uli. Asawa mo na nimo, ay jog uli. Ni siya niya, Pader, ang akong kaon, ako ay kaon. Diha lang jud ka ba sa pultahan ba ka or sa gawa sa balay, ipakita gyud nga muunong kaniya. Abot siya alas 4, wa jud kuno mo gawas. Sige panugon sa ilang tingitong anak, papulian na ng panuway, papulian ng yawang dako. Adi magi siya mouli, ni abot na jud kuno og alas 11 gabi. Mingaw na kayong palibot, wa gi siya mouli. Pagka alas 12 kuno, ning abli ang pultahan, ni gawas ang iyang asawa og ningon, unsa man magpakamatay ka diyang buanga ka, nung naman ka dis gawas, so dire. So din dito, namingaw din kinabuhi. Buang ning asawa, sige ting tugli-ili og mugawas bagyo niya. Kinsa bagoy di maluoy ana nga tuwa galingkod. Sukad pa alas 4 sa kadlawon, alas 12 na sa gabi. Ang kumausad na ang Ginoo, naaragid siya galingkod sa atong tupad, naghuwat siya kanus-an nimo siya hangyoon og dawaton, aron iya tang patagamtamon sa iyang kaayo. Diya sa kausa sa una nga, ako rin na istorya ninyo, no, nga kalitan lang kong biya sa akong uyab. Yawan agad mo tagad ba, ya, nakig-uyab ba tingin tuglain siya, kig-uli sa iyang ex. Ya, maotong ako, gahuwat yun ko nga iya kong sultihan na buwag nami. Iwa magi siya mo sulti, niingon dahil ko sa kong kaugalingon, kung dili ko niya personalon og sulti nga buwag nami, siya lang yapoy akong uyab, Lord. Pero gahilak ko, ingon ko nga magpabilin kong buutang uyab sa akong nayabag na uyab. Og tuon man, nagkauli ragin mi, yaks. Nindot nindot paminahon. Ano ba? Pero agi jog hilak-hilak. Hilak ba? Hilaki lang. Ana, ang Ginoo kakita man ana, nya iya ra man ang ipadadon ditong imong mga panginahanglan. Muna ingos Kristo, unsa may maayong buhaton sa adlaw ipapahulay, ang pagdaot ba o ang pagtabang? Ang pagtabang. Nya kay pagtabang man, kita sad nga nahibaw nga atong gisimba mao ang hari, ang pari nga dili mo undang og tabang, mo relax lang ta. Relax lang. Tabangan ratas Ginoo og ihatag niya ang the best para nato. Mga igsoon, si Jesus or si Santo Niño, dugokon gid ni siya sa mga tao. Sukad pa gid sa una nga buhi pa siya dinis kalibutan. Hangtod karon mga 2,000 years na nga nawa na siya dinis kalibutan. Grabe gyud kayo adto dito sa Quiapo, Nazareno, anhi dinhi sa ato, Santo Niño. Grabe gid ang tao, daghan gyud guys tanan. Bisan gani katong pagmisa nako Thanksgiving atong Lunes alas 2 sa hapon, daghan lang yapon kaayong tao nako. Kuang gyud kayo, attractive kayo si Santo Niño. Ngano man tungod kay makaayo siyag mga sakit, makawagtang siyag problema. Kanang tao nga makaayo og sakit, niya makasulbad og problema, dugukan gid nas mga tao. Sige, ligyay mong tupad na wan akay problema. Wan akay problema. Wan akay sakit. Doon na may panahon nga naatay sakit, pero wa ta ma-problema sa atong sakit. Para nako mo na pinaka-importante, kana bang masakiton ka, pero wa ka na problema sa imong sakit. Doon na sa mga tao nga way sakit, pero daghan kay problema.
Di ba? Mura gyapon ka nagmasakiton, pero igabot nga tong Hesus, wag tang ang problema. Nga naman, tungod kay si Hesus connected sa langit. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, lahi ni nga pagkapari si Hesus kaysa kadtong mga pari panahon ni Moises, kay kadto sila gipili nga mga makasasala, dili mga hingpit. Kuan ra kono kanang hulad, image sa tinuod nga pari nga tuwa gyud gagikan sa langit. Pero pag abot na ni Hesus, siya na gyud ang tinuod nga pari nga gikan gyud sa langit. Nya kay gikan mas langit, way sala. So kanang taong way sala or minus ang sala, makasulbad nagproblema. Mao na ang Santo Niño, kaning bata wa man ay sala, makasulbad nagproblema. Tanawa ha, gikan kas imong trabaho or diin kagikan, stress kay kastanan. Pero pag uli nimo sa inyo ang imong gamay kayong bata nga 6-month-old, 8-month-old or 1-year-old, magsigig katawa-katawa nimo, magsigi og hangop-hangop nimo sa imong bation. Ako'y bata ha, wa ko kasuhay ana, pero kamo ba sa inyong bation? Mawa imong problema makawagtang nagproblema kanang way sala. Maubitan na ka ng mga hayop, ka na mga iro, iring, manok, apil na ng bitin, mga buaya. Nganong namay na naghimo na mga ilaga, mga manok, mga piso. Nganong namay na nagtinir ana nga mga tao, nga gidugan inilag higda, apil ng mga baboy, idog na nilag higda. Mga iro nga porting dagkua nga hapit mo tupong nato, nasa iro nga porting gagmaya, murang nalag ilaga. Pero nganong ila man ang idog o higda, makawagtag problema. Ngano man, wa man gunay sala ng mga kuana. Kana ba nga mga kritsura ba, way sala. Lingi ako na imong tupad. Ing na, ang akong naong ba, makawagtang sa imong problema. Ing na ko no, nakining akong naong. Makawagtang ni sa imong problema. Kinsa dinhing mga asawaha nga makawagtag problemas bana taas ang gamot. Nakasamot mas problema. Kinsa dinhing mga banaha nga mo claim, sus pader ako kana akong asawa magdali-dali ginag-uli sa amo kay makita na siya sa akong naong mawa gid iyang problema gay kisang banaha din mo claim ana. Oy gadugang mos problema. Inyong tanawan ning nagmisa, makawagtag problema o makasamot? Kusga? Ay, yan kong ulo-ulohi. Kada na ko sulti, oy, ang atong slat, napaso, sinanasan. Akanang namalit og slat na to, makawagtag problema o dili? O, mauna. Kay ang kana man kung pagpamalit og slat or ang paghatag og donation ngadtos mga nanginahanglan sa manaro mga nasunugan, naigos linog, naigos mga kalamidad, kanang imong pag-donate mao man gunay makawagtang sad sa imong sala or sa atong sala. Kana bang atong pagpalit og slat pananglitan makawagtang nagsala ngano man ang sala nga nawa diha kanang kadawo. Kanang kadaw, greediness is a very dangerous sin. Greed of money, greed of honor, greed of pleasure, greed of power. Pagkakuyawa aning mga klasihas greediness. Nakaron, naaprobahan na ang atong national budget for 2025, 6.32 trillion. Hangtod karon og mutanaw ta sa social media, pagkagubuta pagyud. Gubot. Wa magkasinabot ang dihas Kongreso, ang naa sa Senado, ug ang naa sa Executive Department. Wa magkasinabot na ay pipila nga nireklamo nga ang gipirmahan kuno sa mga BICAM para ma-final, ma-produce nila ang
kay baon na unsa na ilang mga termino na ay gaab, unsa na gab na say gagubot. Gagubot lang sila, no? Ang kana kunong GAB, General Appropriation Bill, mao man tingali na ang resulta nga ni pirma na ang katong bicameral committee, na kanang mga appropriation committee o other kanang personality sa House of Representatives o sa Senate, nag-abot sila to finalize nga ilang gipirmahan sa Monetary General Appropriation Bill. Himuan dayon na og General Appropriation Act or GAA nga mo'y pirmahan sa presidente nga mahimo na siyang balaod nga final budget for this year. Sus karon kay naa may usa ka congressman kuno na na sa atong social media. Ako lang i-translate din kay mao lagi na lagi kaning greed ba nga ning sulti man nga ang iyang nadawat nga kopya gikan sa bicameral kanang committee pasabot final na to nga document, daghan daghang blanco na ay budget nga gingan pero ang amount blanco. Pila to ilang i-identify 13 kabuok, murag 13 or sobras 13 nga kon tan-aw nimo kana lang usa ka buok blanco kuno, lisod na kaayo na siya nga pirmahan nimo mo pirma kag blanco, mura ra bag ikay CEO sa imong kompanya pirma ka og blank check unya imong gihatag sa imong treasurer, bisag unsa lay amount ibutang sa treasurer ato kwaon to niya ang sobra. Pirma man kag blanco og maoy nahitabo na karon pag abot dito sa GAA pirmado naman tan-aw sana na may numero ang tanan. Ang question karon kinsa may nagbutang og numero adtong mga blanco nya proven man jud kuno na nga naay blanco atong iampo, no, nga kini bitang ingon aning klasiha sa kaning sitwasyon gitawag ra gyud nato sa term sa accounting og lack of transparency. Kana bang transparency? Unsa man ang transparency sa Binisaya? Dayag, makita sa tanang mga mata. Dayag ba transparent? Na masay gitawag og opik. Unsa man ang opik? Masango imong mata, di ka kakita. Pwede ka mutago dito sa luyo kay di ka makita, pero ang transparent kanang bildo nga transparent, di ka makatago kay makita ka. Kamong mga asawa, transparent ba mo sa inyong bana? Kinsa din hing mga asawaha nga ang tanan gid imong gibuhat, imo jong gipakita sa imong bana. Ta sa kamot. Mga buangon sad. Kinsa kamong mga bana, kinsa ninyo dinhi ang moingon, Father, wa jud ko'y gitago sa akong asawa, tanan akong gibuhat, ako ginang gipakita. Tas nga mo. Na siya. Kana bitang inikasal ninyo, inikasal kanang butangan na mo bilo og sa cord, kabantay mo na kanang magluhod mo, butangan mo og bilo og cord. Ako ginang pakapinan og explanation before ko mo proceed sa misa. Ako inon kanang inyong bilo og cord, nagpaila na nga sa mata sa Ginoo, usa na lang mo, dili na mo duha, usa na lang. Mura bag atong lawas ba na ay right side, na ay left side, pero usa ra ka lawas. Nakuha mo? Og unsay bation sa imong left hand, bation basad sa right hand? Ha? Oy, tubag mo eh. Kung normal lang yun ang health sa imong lawas, ug unsay gibati sa imong left hand, bation sa na sa right hand. Muna nga kung masamad ang imong left hand, ang imong right hand mukuputin, ay kay kasakit. No? Mukupot siya ba? Kaya nga naman, kahibaw man siyang gisakitan ang left hand. O kanisang right hand, masangko og usa ka kayo, ayay kain, hoy punay, kupot sa ningwa. Sa ato pa ang bation sa asawa, bation sa duntas bana, ang bation sa bana, bation sa asawa.
Unya rog naibog ang bana sa silingan. Unsa man na? Ang gibati sa bana gisakitan. Ngano man? Kay hanggang tingin ka naman lang. Di ba? Kay minyo naman ka. Nya naibog ka sa imong silingan nga gwapa kaayo. Nya magsige ra bag smile nimo. Nya mo text pagyod nga, you know, you inspired me so much every day. Oh, ana, no? Nya iniglingi nimo sa imong asawa, luod na kaignaw. Nakaron, unsaon man aron bation sa imong asawa ang imong gibati sa imong silingan, ikaw ba na isulti sa imong asawa? Nga ako dahil giluod na gyud ko nimo. Nya naan ako naibog sa atong silingan. Palihog, tabangi ko. Kay gisakitan kay ko ani nga magtan-aw nimo nga luod nya siya nanoy lami. Gisakitan kay ko nya niingon sa lang asawa, nahibaw ka sa imong pagsulti nako ana, lami kay ipakamatay, insulto kay na nako, you insulted me. Gisakitan kay ko ana. Nya moingon ding bana, unsaon man nako aron mahupay ang imong kasakit. Kay na pagsigtan-aw dito. Nya moingon sa dang asawa, unsaon man sad nako aron mahupay ang imong kasakit. Sa ayaw nako sige higyaw-yaw. No, di ba na nagka-sharing ay namo. Di na namutan-aw dito. Kamo na lay magsigig dool. Ni-adjust ka, ni-adjust po siya, lipay na mong duha. Nindot no? Umosad ta ni buhaton sa atong kanini ang mga leader sa atong nasod. Gisakitan ang mga tao nganong na ay mga blankong gipirmahan nila. Nya gisakitan sad sila nganong sigihan sila giyaw-yaw sa social media. Unsa may buhaton? I-declare transparency. Nganong naa may blanco, kinsa may ga-fill up anang mga blanco nga doon na may gibutang nga numero pag-abot na dito sa sunod nga level. Isulti lang ba? I-discuss nganong nahitabo ingon ana para nis kaayuhan nato. I-discuss lang. Unya di gyud makaya. Unsa man? Na mga punte balaod ana. Hindi gyud ikaya. Mabita na kanay mga public officials na gina sila gitawag hantod nas barangay official. I believe bisan gani kami nga ako trabahante man ko sa gobyerno sa una, dias bangko, na agid mi anang gitawag og salin, no? Ana bang mo pirma mo declare ka ba sa imong assets and liabilities after sa tuig man ano kada tuig? Mo buto na salin. Awa mo kasuway. Kana sila, gi-require na sila for transparency's sake. Kay para ma-check unsay imong lifestyle. Nganong sa una, gamay ramang kagbalay. Nganong karon after 2 years nga naglingkod ka sa gobyerno, mansions, dili lang mansion ha, mansions naman ang imong gipuyan. Ana. Sa una nga pa ka mulingkod sa opisina barangay, di na lang kumulahos kaya di niya ko kakolekta hinunan. Ana ba nga sa una wala pa ka napari, busluton man to imong balay, nganong karon na may swimming pool ang imong balay. Ana ba mura naman na og balay sa Prime Minister nga diin man na nimo gikuha nga ang kolekta nimo sa San Vicente gamay. Ana ba i-declare transparency. Ang pagka-transparent nato musulbad nag problema. Mao sad nay moayo og mga sakit og mga kasakit. Hinaut-unta ang atong pagnubina ni Santo Niño mahimo untang tuburan nga sama sa usa ka bata, transparent unta ta. Dili unta ta magpadala niining tentasyon sa pakasala labi na gining pagpamakak o ang pagtago sa kamatuoran. Ilingi imong tupad, last na lang lingi. Ing na sugod karon. Ing na ba? Na sugod karon din ako magsinina. Ako na jong ipakita ang tanan. Pag sinina sa luod kay katanawon. Kuan lang ba kanang di na ka mamakak. Di na ta mamakak ha? Naaba mo dihay 100? Tubag?
Kusga. Mupalit mo slot. Dili. Okay, sulti lang ko ang tinanay. Dili. Ni ako'y 100, di ko ni ipalit og slot. Aron klaros Ginoo. Kaya kanang naay 100, palit mo og ay ako din i-challenge ninyo. First day Marus Novena. Hasta mo mga online parishioners. Challenge. Mo palitag slot sa atong Santo Niño's Healing Gifts. 1 slot every day hangtod matapos ang novena. Ana ha? 1 slot every day. 100 na siya. Atong swayag og challenge ang atong self. Makapalit ba kog 1 slot every day hangtod matapos ang novena. Ana. Sige, testing eh. Now na to kung sa resulta ini katapos sa novena. Luspad na kay kagnaw. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan nga ang Ginoo nagplano na maghimog bag-ong kasabutan. Ang daang kasabutan tali sa nasod or katawhan sa Israel, gibarugan to sa 12 ka tribo, 12 ka mga anak ni Jacob. Kaya kani si Jacob, apo ni Abraham, mao man ni siya ang ginganlan og Israel, ang amahan sa 12 ka nasod sa Israel, 12 ka kaliwatan. Kaning 12 ka kaliwatan sa Israel nahimong masupilon sa Ginoo. Wa na sila motuman sa balaod sa Ginoo, mautong gibungkag sila sa Ginoo, ang nahibilin na lang nga higugmas Ginoo, usa na lang kabuok ang Huda or katong kaliwat ni Huda or ni Juda, kay dito man na tao si Hari David. O gikan ni ining maong kaliwatan, gikan ni David, nagsaad ang Ginoo nga maghimo siya bag-ong katawhan, o ang naghimo niini mauna si Jesus. O unsa may giunag buhat ni Jesus, gibalik niya ang 12 ka mga kaning katawhan, dili na tribo kung dili apostoles. Unsa may ilang tumong o unsa may ilang misyon, una aron muuban ni Jesus, makig-uban ni Jesus, mukuyog ni Jesus, tawgo na og discipleship. Lingay mong tupad, naganahan ka makig-uban ni Jesus, na gusto ka mukuyog. Lahi sa nang mutanaw ni Jesus, lahi sa nang mukuyog ni Jesus. Kita din sa atong pagsimba, unsa may atong tumong, mutanaw ni Jesus o mukuyog ni Jesus. Kinsay mukuyog, ta sa kamot. Kanang wa mo pataas, kuyog mo siyawa. Mao na siya. Kaya dinis kalibutan, duha raman ka leaders ang angay natong kuyugan, ang Ginoo o ang yawa. Na siya. Daghan kay nagdebosyon ni Santo Niño, millions tibuok kalibutan. Pagpista diya Santo Niño, perti lisura ilakaw kay pertigyong daghan ng tao. Pero atong pangutana, pila ka bukato ang gusto lang mutanaw ni Santo Niño, o pila ka bukato ang mukuyog yun sa kinabuhi ni Santo Niño sa inyong paminaw. Akong paminaw ato, mga 98% mutanaw lang ni Santo Niño. Ang 2% gustong kuyog sa kinabuhi ni Santo Niño. Bisag din atong ingnon, kinsay gustong mupuyo sa kinabuhi ni Santo Niño, ta sa kamot. Daghan man di ay sayop day ko Unsa may kinabuhi ni Santo Niño, naa ang pagkaway sala. Kinsa dinhi ang way sala, ta sa kamot. Oy, 100% man dayon. Mura magwa mo masayod sa inyong gibuhat.
Sige lang, pulos man kita nakasala. Kinsa ninyo sugod karon musaad na gyud nga din ako magpakasala. Tulo na lang kabuok. Ang uban nagparag di sa maing mamakaktang. Ana dayon. Awa na nakig-compromise na kasiyawa. Kusog man kita na alisod sa padir musaad taw niya mapakyas ra gyapon. Ana kanang huna-huna mo na mga yawan noon. Muna ningon sa unang pagbasa, ang akong balaod dili na itudlo, ako nagyong isuwat sa ilang kasing-kasing o hunahuna. Din kinahanglan nga doon na pa'y tao mo tudlo nila ilha ang Ginoo, kay sila mismo tudluan na sa akong espiritu. Muna, pag ingon ako kinsay mohunong sa sala karon, muingon gani ka nga, di sad ba daw lisod kayo. Awa na nakig-alayo na kasiyawa. So muna'y una ha, mukuyog, muuban ni Jesus. Mausad na ang atong calling kay kaliwat naman ta sa bagong katawhan. Ang ato ng pattern sa kinabuhi, mao na ang pattern sa kinabuhi ni Jesus nga gisunod sad sa 12 ka apostoles. Kung ang unang 12 usaray nauyunan sa Ginoo kay wa katuman ang uban, niining bagong 12 usarasad ang na-rejected sa Ginoo. Ang 11 nakatuman. Kinsa may na-rejected by his own choice? Si Judas. So kanang dili mo kuyog sa Ginoo ug magbudhi sa Ginoo, mga Judas na. Ambot aning pundo ka, pila ka buk Judas ani. Daghan kay mga Judas Bisan aning na nagwali, wagi siguro apil ning nagwali karon. Judas ba? Karon ikaduha, matod pa ni Jesus, magwali sa maayong balita, preaching. So discipleship, dili lang mo kuyog ni Jesus, iya sa detang ipadala, pawalihon gyud. Mga asawa, kinsa ninyo ang mosaad nga sugod karon ako nagyong hatagag maayong balita ang akong bana ta sa kamot. Maayong balita. Kana bang inigabot nimo sa imong bana, ang imo dayong ihatag niya kalipay, dili kaguol. Kay magsikag ingon wa na koy kwarta, mao ni atong paliton, guol. Labi na gina mga asawa nga mangayog kwartas bana, ang income sa bana iyang kuhaon, unya iya dayon tong isipon nga murag iya. Unya ang bana na say mangayo, gay tagpliti diha day, way kwarta. Natakoy paliton way kwarta. Ana. Ang kuno niya ba, nay mga asawang buangon ingon ana, di na mauhaw yung mga asawa. Matod pa sa Ginoo diha ni propeta ni San Pablo, Ephesians chapter 5, asawa, tahura og sunda ang inyong bana. Tinuod kamoy tagaan sa kwarta, kamoy mukupot, pero dili na inyo nang duha. Ingno naman us asawa, nganong ari man ka mangayo nako, wa koy kwarta. Ingong bana na man to nimo tanan. Nakay gitaguan diha mo ana pa. Animal kayo. Nya nagtrabaho sa dang asawa. Ang iyang kwarta iya ra to. Ang kwartas bana iya sad. Nay mga asawang ingon ana, wa na din heron mo simba. Basig na ay ni simba din pipila yung ana. So di na mao. Ang maayong balita nga kung unsay gusto, unsay makalipay sa imong kuyog sa kinabuhi, mo'y ihatag. Kung ang makalipay niya ang iyang kabit, unsa may imong ihatag? Pasaylo. Pasaylo siya. Pasabot kanang mosaylo ra siya ba? Iya ra kang sayluan, nya di ra ka masuko. Mohilak ra ka. Gisayluan ka niya ba? Pasaylo. Kay mo ato man siya siyang kabit. Kay imo nang babagan, unsa may mahitabo? Gubot. Kay di na mayong balita ang pasaylo. Mingon ra ka, sakit ning imong gibuhat nako. Imong gibuak,
imong gi samaran ang akong kasing-kasing, but this cannot change my love for you. Saylo din siya nimo. Moana din siya, hilas nimo, luod ang naong nimo. Ato rin ito. Niyaon sa man, buhat mo ana, dili. Wala na tingo. Mga bana, usahay, karon ra basang panahon na, porting daghan ng asawa nga mga hingabit na sa gayo, daghan na kayong nangumpisal na ko. Ang uban, mahadlok na lang gumukumpisal, kaya ako kunong iwali. Wa man sa tamo hinganli, oy. Wa man tamo hinganli. Sama sa ni sila noon, oy. Di man sa tanan nga babae ni kumpisal nako nangabit. Pero naanay nang umpisal nako nga maghilak in taon. Maghilak ba? Kay nakapangabit, nakasa sa ilang bana. Og dili lang nangumpisal nako, ubay-ubay na gyud, sobra na sa gidaghanon sa akong tudlo sa kamot og sa akong tiil. Ang niduol nako nga mga bana nagpatambag kay ang ilang asawa nasakpan nilang nangabit. Nya ra ba sa pangutana sa nako sa bana, nya ikaw wa jud ka kagamit og laing babae, muduko sa rin. Nakahimo sad pa din na mao de na nagtakod na de mo, pero sa una dili kay na uso nga ang babae mubaos dayon sa laki. Karon kusog na kaayo tungod anang cellphone, kanang cellphone. Magpahaba man dayon ang babae, maghilak-hilak man dayon, nya i-post dayon, nya na man sa dang iyang mga friends. Na masay mo tubay-tubay dito, oy ayaw kaguol. Ang Ginoo nagpadani mo og manluluwas. Nagpadala nimo og manluluwas, ana no? Ana. Oy sus, ikaw no, hulog ng langit gyud ka. Ana-ana sang kanahang dako. Ana. Nya sa may buhaton. Pasaylo gyapon, pasaylo. Mo nay mayong balita, pasaylo, pulong sa Ginoo. Mo na ito isang yaw. Imong anak, adik kay sa cellphone, nya bogo kay paeskwelahon. Unsa may imong ihatag niyang mayong balita? Jawan. Una, ang pagdawat nga imo gid siyang anak. Pasabot, liwat siya nimo. Ano? Ingka pa diri nagtinarong sa kog eskwela sa una, nya ngano man hindi man mo eskwela, kung naadik man dig cellphone, na timingan lang nga wa ay cellphone katong natao ka. Kay naa pa sa toy cellphone atong panahon na basin ikaw adik sa ka sa cellphone. Nakaron imong dawaton nga imo siyang anak og liwat siya nimo. Giunsa man nimo una nga wa ka maadik sa bisyo, imong itudlo niya. Itudlo nimo in a loving way. Imo siyang hisgutan sa una dong, sa una day, wa gid mi cellphone, wa gani mi radyo. Gusto unta mi magduwa og kanana ang dakpanay, batulata, pero badlongon mi kay pasag-ubon mi tubig, pasilhigon mi, pagunahon mi uma, pakargahon mi anang mga kumpay, papangahoyon mi. Para unsa man to ma? Para sa mga hayop, para na magamit sa pagbaligya to, na may kwarta, makakwarta na may katabang sa kalisod sa pamilya. Ana. Ay, may na lang na. Ni siya kaniding amo ma. Scatter man eh. Isa man na, scatter na gintaan na dong. Guba na ginatong kinabuhi. Gasto pa na sa kwarta, gasto pa sa oras, daot pang inyong lawas ana kay kuwang na mustog, daghan kay nag mahal kay na expensive kayo ang inyong bisyo ana og maminaw di mayo. Ako bitang papas una high school pa mi, akong maguwang og ako sugod na mamig tabako kay papa manabako maglumboy sigarilyo, si mama sad manabako sa tinustos. Nasakpan ming papa, tago-tago pa mi ato. Nasakpan man mi, tawag des papa na mo, wag yun mga saba. Yun siya, sugod na demo panabako. Doko-doko, ingon des papa, ako o si mama ninyo, na-addict na mi aning tabako. Kay dugay na mi ani, maka-addict man gud ni.
ingos papa. Nya gasto sad sa atong kalisod, di na gidunta ni angay, pero naadik naman mi. Kamo, wa pa man mo maadik, nya sa atong kalisod, unsa man, magpaadik mo, inyo na lang ng desisyon. Pero mas maayo ang tagdili na lang mo magmusod aning bisyuha. Ako undang dayon ko. Sukad atuan na jud ko mo sigarilyo. O kaming upat kalaki, hasta ang among kamagwangang babae, hantod karon, wa gyud na ni garilyo, wa gyud na nabako. Amo to ba kay ni suyop? Basta wa ko kay bao, kaya unsa ko magsunod-sunod nila. Pero nagalagad mamig simbahan. Ang maayong balita nga ikahatag sa ginikanan, ayaw gyud ingna inyong anak nga yawa ka, piste ka, hain ka, kamaliwat, liwat na nimo. Naong palang anak, liwat na nimo. Lahi lang ang ilang sitwasyon karon. Muna ipaambit ang maayong balita. Mauna si Santo Niño. Mauna ang iyang gugma nga nahimo siyang batubalani sa gugma. Ang ikatulong gustos Ginoo nga atong buhaton dinis kalibutan ang pagpapahawa og yawa. Ang yawa dili na mupahawa kay di man na siya mamatay. So ang sa mga nato pagpapahawa ang yawa, pinaagis atong pagsunod sa sugo sa Ginoo bisan pag masakitan na ta. Bisag sakit na ba, sunod ta sugo sa Ginoo. Lingay mong tupad. Ingna gisakitan na kagpalit og slat. Ingna nagisakitan na kagpalit anang slat. Gisakitan na mo o wapa? Wala pa no? Sa to pa, wala pa mo kasunod sa sugo sa Ginoo. Kay ang 12 ka apostolis nangamatay to, martyr dam kasagaran. Nya kining ato din isip pagtabang sa katilingban, maayong balita man ang slat, kada ninyo palit og slat naghatag mo maayong balita sa ato dinhing katilingban. Nya sa may mahitabo, malipay ta, malipay ang Ginoo, malipay si Santo Niño, malipay si San Vicente Ferrer, kay nagpadayon man ni sila pag-atiman sa ato dinhing simbahan. Sakit usahay ang paghatag. No. Pero di man kay nasakit. SBF dag para ibayad sa kumbinto. Pila na niya to? Tag 500 pesos. Napatay 10,781 ka slots. Na. Palit mo karon tag 500 ra. Unya ang atong is in HG napay 15,697 ka buok slot available, 100 pesos. So totalon ang duha 600. Kuan na sakit na din na nga mo give up kag 600 pesos karong panahon sa nobinaryo ni kuan ni sani Santo Niño. Sakit na o dili? Depende sa imong kahimtang. Ug naa kay sweldo di ginasakit, pero wa kay hapit gikaon, sakit kayo. Pero og andam kang magpasakit. Okay mo na nga dinhi karon doon ako'y bag-ong challenge panahon aning nobinaryo ni Santo Niño. Unsa to'y akong challenge sa pagpamalit og slot na ay minimum, na ay maximum, na asay extreme. Unsa may minimum na kada adlaw aning siyam ka nobinaryo mopalit kag usa ka slot nga is in HG. So tag 100 kada adlaw, 900 ang imong gastuhon sud sa siyam ka adlaw. Okay mo ana dili. Minimum ra na. Nya unsa may maximum nga i-appeal sa nimog siyam ka adlaw ang SBF DAC nga tag 500,000. So pasabot 9 days times 600. Pila man na? 5,400. Ana, mo na siya gitawag og maximum. Ang extreme
butangan nimo og duha ka challenge. Ang SBF dag na may 16 slot challenge nga 8,000 unya ang ato sang is in HG na aman say challenge nga 2,500. Pila man ang total ana? 10,500 plus 5,400 pila tanan? Di na mo kabaw mo kwita? 15,900. Pwede na nahimo ang 16,000. Mauna na siya gitawag og extreme. Ang mohimo ana, doon na sad mo'y extreme graces. O niya, arisan mo sa maximum graces. Arisan mo sa minimum graces. Kung sa may gusto ninyo nga grasya, minimum or extreme? Sa pagsugo ni Hesus, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw ang maayong balita, dili ni siya ordinaryong sugo, kung dili kinabuhi na gyud ang ibuhis aron matuman kining maong sugo. Ug tuod man sa pagsangyaw na sa mga apostoles ni Kristo ug sa iyang mga disipulo, ubay-ubay gid nila ang nangamatay ug usa sa nipatay nila mao si Saulo or kining ato rong gisaulog nga San Pablo. Iya man ang gihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga porti gid niya ka manglulutos, iyang gipangpriso, iyang gipangpatay ang uban, pero gigamit siya ni Hesus aron mahimo siyang magsasangyaw sa pagtuo nga iyang gilotos. Ug mao ni ang buhing timaan si San Pablo sa giingon ni Kristo, love your enemies. Gilingay mong tupad na sugot kag patyon. Nako lang, sugot patyon. Dili. Kung mosugot tag patyon, makasangyaw gitas maayong balita. Kaya ang maayong balita manggod nga gisangyaw ni Kristo, mga igsoon, dili nang makadaog kas loto, makadaog kas swertres, mulampos kas imong pag-eskwela, madato ka, maayo kas imong sakit. Maura man gunay atong gitan-aw nga maayong balita. Unsa man gyud pinakamaayong balita? Nga kon mamatay ta uban og nagtuo og uban ni Kristo, mabuhi ta sa kahangturan. Kana mo'y maayong balita nga ang ato dayng kamatayon dinhis yuta, dinhis kalibutan, dili di na siya final. Doon na di na sumpay dito sa sunod. Og maunay nakapadasig sa mga Kristiyano sa unang panahon hangtod karon nga andam silang magpakamatay og diha na converter si San Pablo. Kay nakita man niya nga ang iyang gipangpatay o ang iyang gipanglutos, iyang gipangpriso, wa man maglagot niya, wa man masuko niya, nyawasan mahadlok, mo likay lang sila aron naway gubot, pero sige lang yapog sangyaw kay kanang nahadlok, muundang mana pagsangyaw, inigingon nga hunong mo na, likay na nga to, din agi na magsangyaw, pero ang mga tinun-an ni Hesus, mulikay sila sa naglutos, pero sige lang yapong sangyaw. Hangtod, maapsan sila usahay, o mapatay, di sa sila sukol, magpakamatay rasad nga malinaon. O para nako, mauni ang gitawag na to trademark sa usa ka magsasangyaw. Ang mga pari nga Espanyol, mga Agustinian priest, mao'y nagsangyaw ngan hinato og nagdala sa pagtuo og gidala nila ang imahin sa bata nga Señor Santo Niño. Hangtod karon mao ni atong gidebosyonan. Daghan kaayong tao nganuman tungod kay si Santo Niño nakapadani og maayo. Pero ato bayang timan-an nga kining maong Santo Niño ang atong gisigihag isa-isa sa atong kamot nga
bato balani sa gugma, mao sad ni ang nagsugo nato naginganlag Hesus nga atong magtutudlo nga nag-ingon isangyaw ang maayong balita. Dili lang ta kutob warawara sa atong kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba, kung dili kamaugid tang mo lakaw og mo sangyaw. Unsaon man pagsangyaw? Una, kinahanglan nga dili gid ta magpabilin sa atong balay, mubiya gyud ta. Gilingay mong tupad, inaandam na kang mubiya sa inyo. Ina. Kamong mga asawa, di mo kasangyaw kung di mo mubiya sa inyong bana. Mga bana, di sad mo kasangyaw kung di mo mubiya sa inyong asawa. Mga ginikanan, di mo kasangyaw kung di mo mubiya sa inyong mga anak. Mausad ang mga anak, mubiya gyud sa mga ginikanan. Di sad mo kasangyaw kung di gid mo mubiya ang inyong balay, kay pinangga jud kay ninyo inyong balay. Na gani uban, di gyud kasangyaw kay nga naman di kabiya sa ilang iro. Ang ilag yung iro ikuyog. Ikuyog yung iro, hangto na lang no ng iro moy muaw-aw sa ila untang sangyawan. No, kay kuan mang iro madisturbo man ang mga bag-ong tao. So biyae na tanan, biyae. Muna ingos Kristo, biyae gyud. Ikaduha, kinahanglan mutuo ta nga naatay gahom. Matud pa diri sa atong ebanghelyo, mauni ang timaan sa gahom sa mutuo ug mosunod nako. Naatay gahom. Ngilay na sang lingi sa imong tupad. Ingna ako mutuo jud kong gamhanan ka. Ana no, gamhanan. Nya unsa may atong gahom? Kani mo'y pinaka number 1 atong gahom, ang pagpapahawa og mga yawa. Ako sige kog balik-balik ana dinhi. Papahawaa ang yawa kay usahay magsalig magudtaan ning mga healing persons, mga healers, mga exorcists, nagtuotag para ra gid na nila. Dunay special nga ministry for exorcism, pero kitang tanan nga mga magtotoo kinahanglan ka maugid tang mopapahawa og yawa. Og unsa may gamiton sa pagpapahawag yawa, simple kayo, gugma, love. Muna si Kristo ningon siya, love your enemies. Ang makapapahawa sa yawa aning sigig away kana gyung paghigugmaay. Og unsa may tan-awon sa nahigugma, dili ang ilang differences kung dili ang ilang common ground. Kana ba ang gitawag na to complementarity, dili ang disparity. Ano? Kung ang bana magsigig tan-aw naong sa asawa niya, magsiging bati kag naong niya, ang asawa sad magingon otro sa kang animala kang aperte guba gina. Pero mutan-aw ang bana nga kining among anak di gini mahitabo nga naami anak ug di patungod aning bayhana niya, ang asawa sad maingon wa gid ta kuroy anak kung dili patungod aning akong bana. Maghiusa na sila kay nga naman sus naa man gid ite produkto natay common ground. Unya kung magbuwag ta magunsa na lang ning atong mga anak, kanang ingon ana ba no ora mamugwa niya. Ang sunod nga buhaton nga gahom kanig yung pag-ayo sa mga masakiton, the healing of sickness. Unsa may mga sakit nato, kasagaran gyud ang mag-una natong sakit dili physical kung dili spiritual. Kana bang espirituhanong sakit, kana bitang dili na ka dili ka maka-feel ba, dili na ka mubati sa gibati sa imong silingan. Nindot kay inyong balay, niya imong silingan, nagpilit lang taon sa inyong koral, pero di ka mubati, nga parihara man gid unta tang tao. Ikaw diha, daghan kay kag sudan, daghan kay kag makaon, samtang ang imong silingan, mangutkot, manguha lang ana mga basura, ana mga linabay, di na ka mo feel. Unsa nang sakita kanang di nakaka-feel? Unsa man na?
kumatos. Kana bitang taong kumatos, bisan pag unsay imong buhaton, di na gid mo iking, di na gid mo ana imong tuslokog dagom, ana gid. Kumatos. Lingya imong tupad ing nawa pa ka makuma. Wa makuma. Oy, daghan na kay mga asawa ron kumatos din agyud ka feel sa gibati silang bana. Ang mga bana sa di sad ka feel sa gibati silang asawa, basta enjoy ko, bahala ka diha, gipakaon na ka, bahala ka diha. Moingon ang asawa, sakit kay na imong gibuhat, oy kana sige nimo diyang pangabit. Ana, sakit kay nas tanan. Sa niya gipasagdan ta mo. Ana dayon. Ako ning kalipay, kanang imong sigig sugal ba? Kuan jud ko ana madisturbo. Ikaw dai panugal di ka manugal. Kalipay ni nako. Ayaw na mo ana ha. Kumatos ka. Ayuha ang sakit. Og maunay atong ipangilaba ni Santo Niño. Kanamo maluoy kaunta nga kanimo nangilaba. Di na ko ka-feel sa akong silingan Santo Niño. Unsaon ako paghigugma niya Santo Niño. Dili na ko maka-feel nga naluoy ko aning among kawatan kaing silingan. Tabangi ko Santo Niño nga mubati sad ko panginahanglan aning among silingan nga kawatan. Di na ko maka-feel sa gibati sa akong amo, sa akong trabahoan nga sigig pangasaba nako. Siga kay mata. Kusmod kay naong. Ana, no? Di na ko ka-feel aning sigig yaw-yaw ni Father nga palit mog slot. Di na jud ko mo palit. Murag di na ko ma-attracted. Murag hapit na ko makumatos. Ana, no? Tabangi ko Santo Niño. Ana, ha? Aron, ighuman na tong himo, ana, mahibong lang ta, masangyaw nato ang maayong balita og mukuyanap ka na ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan.